Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kaniyang huling propeta na si Propeta Muhammad, sa kaniyang pamilya, sa kaniyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa ating kaalaman na sa panahon natin ngayon ay dumami ang iba't ibang fitna o pagsubok sa umma na ito. Katulad lamang ng pagsasagawa ng ibang bid'a o kabagong katuruan sa Islam at ang malaking pagtatalo-talo at di pagkakasundo sa pagitan ng mga Muslim. Kung kaya't si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay sa atin ng payo ayon sa kanyang hadith na naiulat mula kay Abu Najih ibn Sariyah radiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Naiulat mula kay Abu Najih ibn Sariyah radiyallahu anhu, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa amin ng sermon na kung saan napuno ang aming mga puso ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at tumulo ang aming mga luha mula sa aming mga mata. Faqulna, ya Rasulallah, kaannaha maw'idhatun muwaddi' fa'awsina. At sinabi namin, o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang ito ay sermon ng pamamaalam, kung kaya't bigyan niyo po kami ng payo. Qal, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinatagubilin ko sa inyo na matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara alaykum 'abd. At makinig at sumunod sa inyong pinuno kahit ang namumuno sa inyo ay isang alipin. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, sapagkat sinuman ang mabuhay sa inyo ng matagal ay masasaksihan niya ang malaking pagtatalo-talo at di pagkakasundo. Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Kung kaya panghawakan ninyo ang aking sunna, ang aking pamamaraan, ang aking katuruan at ang pamamaraan ng mga matatapat at matutuwid at nagabayang mga khalifa. Abdu alaiha bin nawajid. Panghawakan ninyo ito ng mahigpit, ng nasinghigpit ng pagkakapit ng bagang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. At layuan, iwasan ninyo ang mga bagong katuruan na wala sa katuruan ng Islam. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sapagkat ang lahat ng bagong katuruan o bid'ah ay kaligawan. Ang hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay isang saligan at katibayang nag-uutos na panghawakan natin ang sunnah, pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pamamaraan ng kaniyang mga nagabayang khalifa na sina Abu Bakar, Umar, Uthman at Ali radiyallahu anhum. Sapagkat darating ang panahon na dadami ang di pagkakasundo-sundo at malaking pagtatalo-talo sa mga kamusliman. At ito ay nasasaksihan natin sa kasalukuyang panahon. Kung kaya't itinatagubilin sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palakasin natin ang ating iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. At panghawakan natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pamamaraan ng kaniyang mga sahaba radiyallahu anhum upang hindi tayo maligaw sa landas ng Islam. Kaya nararapat lamang sa isang mananampalataya na layuan ang mga iba't ibang makabagong katuruan na wala sa katuruan ni Propeta Muhammad at wala sa katuruan ng kaniyang mga
sahaba radhiyallahu anhum. Dahil sinuman ang gumawa ng anumang ibada na wala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, ito ay hindi matatanggap. At sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang hadith na lahat ng bid'a ay dalala. Ibig sabihin, lahat ng bagong katuruan na wala sa katuruan ng Islam, ito ay kaligawan. At ang lahat ng kaligawan ay sa impyerno. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.